Good evening once again, brothers and sisters in Christ. Kamusta mo mga kaigsunan sa inyong mga puloy-anan karon? Happy midweek kaninyong tanan. Ako mong ginapasalamatan sa inyong pagpadayon nga pagsuporta o pagpasunod sa atong series of study, series of revival sermons. Alang kini sa tanan, alang sa atong mga care groups, and to everyone out there nga willing sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. And I would like to bring a general greetings to all of you sa inyong pagpaminaw karon ng atong tanang mga care groups throughout the Central Philippine Union Conference and of course throughout the whole world. No, nagkalain-lain nga mga viewers ang nagapasunod sa ato nga program karon. Dunay uban nga mga kaigsunan, mga higala, mga kailan nato mga membro sa atong iglesia nga nagatan-aw gikan sa nagkalain-lain nga dapit bisan pa sa gawas sa atong nasod sa Pilipinas. Mayong gabi kaninyong tanan diha karon. And I would like also to thank again ang ato nga Hope Channel, ang ato nga Hope Channel din sa Philippines, ang sa Hope Channel Philippines and of course sa Hope Channel Central Philippines nga nag-live stream, no? Mao ang nagpasa ni ini nga program nato tungod og alang sa kauswagan sa atong espirituhang pagpangalagad mga kaigsunan. So niini nga kagabihon, we will be studying another topic. Apan sa dili pa, I would like to invite all of you to bow your heads and let us ask heavenly wisdom before we start to open our Bible. Let us pray. Father in heaven, we thank you so much, Lord, for another opportunity that you have given us tonight to gather ourselves together and to worship your name. We pray, Lord, for heavenly wisdom through the guidance of your Holy Spirit so that we may be able to fully understand the messages that you wanted us to learn, that you wanted us to hear. Thank you, Lord, for answering our prayers. In the loving name of Jesus, we pray. Amen. Mga kaigsunan ni kagabihon, doon na nasagtay laing interesting topic to study. Sa atong series sa pagtuon ni ining semana, which is entitled Lockdown. No, mao ka na ang atong nga theme for the whole week. Gitun-an natong unang gabi ang topiko nga lockdown, lock up. Nga buot pasabot nga bisan kita na lockdown, bisan kita na sirado o nagpanirado sa atong mga puloy-anan o nagsira sa atong mga kasing-kasing, sa atong espirituhanon, nga pagsira sa atong kinabuhi sa mga maayong mga butang, apan ang Ginoo makasulod sa atong kasing-kasing, makabago sa atong kinabuhi. We talk about lockdown, kneel down, nga ang atong kinabuhi should be lock with Jesus or lock in Jesus. Atong kinabuhi should be lock in worshiping the Lord, and that is by kneeling down. Lock in Jesus, down on our knees. Mao kadang atong gihisgutan atong ikaduha nga gabi. Og last night makigsunan atong gitun-an ang very interesting topic, and that is entitled Lockdown LDR. Lockdown LDR. Unsa tong atong LDR? Long distance relationship. Ato kanang gihisgutan kagabi. Unya sa tong another nga meaning sa LDR, lockdown relationship. And of course, ato kining malikayan ang lockdown relationships, mga broken relationships sa atong taliwala, if we will have another LDR, atong gihisgutan kagabi og mao ka nang nagakahulugan sa LDR nga loving and devoted relationship. Amen? With our loved ones and of course, loving and devoted relationship with the Lord. So, nini kagabihon, another interesting topic. Ang uluhan sa atong tun-an karong gabi mao kining gitawag nga lockdown prison of praise. Lockdown prison of praise. Magahisgot kita og prisuhan. Have you ever experienced of visiting a prison, mga higala? Kinsa sa inyo diha nakasulay nagpriso? Kinsa nakasulod na og prisuhan? Nakabisita ko makigsunan og daghan ng mga prisuhan in my ministry during sa paghimo namo sa gitawag jail ministry, magbisita, mag-Bible study dito, manghatag og mga gifts sa jail. No, makita nato dito mga pineriso. Unsa may mga nawong sa mga tao dito sa prisuhan. Mga higala ang mga nawong sa mga tao dito sa prisuhan. So sama ra sad sa atong mga nawong. Sama ra sa atong mga nawong. Tanawang ng mga nawong sa imong kauban karon, no, diha sa inyong panimalay. No, kalabi na og katong mga walay alot.
Walay gunting o walay tupi ang mga buhok. Usahay muragtag mga pinariso sa atong panahon karon that we are in a lockdown. Apan makigsunan, usahay mas maayo pa dito sa sulod sa prisuhan kay doon na sila yung mga maayong manugunting o manugalot sa buhok. Unya mga nindot pa ilang mga buhok. So that's why ako karon nagpaalot jud ko sa akong buhok. Ayaw ra pangutana kung kinsa nag-alot ani, basta kay gusto nako nga dili sad ko kining murag pineriso nga dagway in times of this lockdown. So atong mga nawong nila dito, pare-pareha po sa ato ang makisuran, mao nang mga kaigsuonan nato, pray for those who are in the jail. Nganong nangapriso man ni sila? No, katong mga naa sa prisuhan. Nganong nangapriso sila? Kay nakaunsa sila? Kay nakasala man, no? Kay nakasala. Unya akong pangutana mga higala, kamo nakasala mo wala? Ingon sa balang kasulatan in Romans chapter 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan man nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. So tanan-tanan di ay nakasala. So katong mga sa prisuhan nganong napriso sila, kinakaunsa sila, nakasala. Unya kamo may sala mo wala? Kitang tanan di ay naisala. Unya nganong wala man mo nga priso. Kay wala mo madakpan, no? Wala madakpan, makaigsunan. Tingali, kung ipadayon pa jud ng pagpakasala mo, abot jud ang panahon nga madakpan ta. Unya, masilutan ta. Kung dili ta masilutan, dinhi sa yuta, masilutan ta sa pagbalik sa Ginoo. And it is a very sad experience for all of us. Kung masilutan ta, mapriso, masilutan, mas maayo pa, maghinulsol ta, magbag-o sa atong kinabuhi, aron nga dili ta masilutan. Amen? And we are going to study this evening about two men in the Bible. Duha ka mga tao sa balaang kasulatan nga gipriso sila apan wala sila nakasala. Gipriso unya wala nakasala. And this evening I would like to invite you to open your Bible in the book of Acts. Atong tan-awon ang istorya dinhi sa duha ka tawo gipriso unya wala man di ay nakasala. In the book of Acts chapter 16, verses 16 to 26. Andaman ninyo balaang kasulatan. Acts chapter 16, verses 16 to 26. Nagaingon din ang balaang kasulatan. Once when we were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. Verse 17, she followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved." Kini nga istorya makigsunan about sa istorya ni Paul and ni Silas. Nga dunay usa ka babae nagsunod-sunod kanila, nga kining babae was demon possessed. Unya kining nga babae is able to what? Was able to tell the future. A fortune teller. Kini nga babae. Unya sa sulod nga nahitabo. Kung padayon na mabasa ang sulod nga mga bersikulo, verses 18 and 19, nagaingon dinhi. She kept this up for many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." At that moment, the spirit left her. When her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities. Mga kaigsunan, nagsigig sunod-sunod ang maong babae kanila. Unya, gitabangan ni Paul and Silas. Unya, gipahawa nila ang bad spirit sa maong babae. Natabangan ang babae, nag-ayo ang babae, nasuko, mga kaigsunan, nasuko ang tag-iya sa slave woman. O dili naman sila kapangwarta, dili naman nila magamit ang maong nga babae, nasuko sila sa kay Paul and Silas, gidakop nila si Paul og Silas. Unsa ilang gihimo sa kay Paul og Silas? Next verses, in verses 20 to 22. Nagaingon din in verses 20 to 22. They brought them before the magistrates and said, "These men are Jews and are throwing our city into an uproar by advocating customs unlawful for us Romans to accept or practice."
Verse 22. The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. Makigsunan, unsay nahitabo sa kay Paul and Silas. Ilang gitabangan ang babaye, nag-ayo ang babaye, karon unsay gihimo sa ilaha. Gidakop silang duha, gigisi ang sanina, o gibunalan, gikastigo. Dako nga pag-antos alang sa kay Paul and Silas, even though they are just doing good. Nagahimo na sila maayo, apan giunsa sila, gidakop, gikastigo, gibunalan, makigsunan. Sa pagkapait, hunahunahon, musahay nagahimo tag maayo, apan moabot sa tuwa kining mga lisod nga mga eksperyensya sa atong kinabuhi. Gidakop sila, gibunalan, gikastigo, gigisi ang sanina. Unya unsay sunod sa istorya. In verses 23 and 24, kung atong basahon nagaingon din in verses 23 and 24. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. Verse 24, when he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. So makigsunan ang itabo sa kay Paul and Silas. Gipreso sila, unya gibutang sila sa pinakasuok nga presuhan in the inner cell, ingon sa balaang kasulatan. Kung sa ato pat siguro murag gibartolina, dito jud sa pinakangit-ngit, dito jud sa pinakailalom, dito jud sa pinakatago, o gikadinahan pa jud ang ilang mga tiil. Can you imagine? Kung pananglitan gibartolina, unya gikadinahan pa jud, unsa na jud ang mahitabo sa tawa to, di nakagawas gani, gipreso na, gibartolina pa jud, unya butangan pa jud og kadina ang mga tiil. So dili jud sila makagawas, makigsunan sa pagkapait sa eksperyensya ning two missionaries of Christ. Nga sila naghimog maayo, nga sila nagtabang sa usa ka babaye, apan gidakop unya gipreso didto. They were locked down in the prison. Unya unsa nahitabo sa didto na pait na eksperyensya sa ilang kinabuhi. Gahimo sila maayo, gasunod sila sa kabubuton sa Ginoo, apan at this time gidakop unya gipreso. Unsay nahitabo dito sa prisuhan, makigsunan. Kung kita si Paul o si Silas, siguro magsige na taghilak dito, magsige tag pamasol, magsige tag basol sa Ginoo, magsige siguro basi mag-away pa ta dito sa sulod, nganong imo makugidala dinhi, magsige na lang og pointing fingers kung kinsay basolon. Magsige na lang mahay, nganong gihimo nako ni. Nganong ni sunod ko niini nga buluhaton, siguro daghan tag mga reklamo kung moabot ang mga kalisod sa atong kinabuhi. Apan unsay nahitabo sa kay Paul and Silas in that cell, in that prison cell. Unsay nahitabo kanila? In verses 25 and 26. Kung basahon nato verses 25 and 26, nagaingon dinhi. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Verse 26, suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Mga inigugma ko makigsunan, despite sa ilang eksperyensya dito sa sulod sa maong prisuhan, wala sila nagmahay sa ilang gihimo, wala sila gabasol sa Ginoo. Unsa ilang gihimo dito? They were singing. They were singing and praising the Lord. Bisan sa kalisod sa ilang sitwasyon, makaingon ta kining istorya sa balaang kasulatan, murag imposible nga mahitabo sa tinuod nga kinabuhi sa tao, apan makigsunan. We have an example of the story that gives us the example of a real faith in God. They still worship the Lord. Bisan pa dito sila sa sulod sa maong presuhan, gibunalan sila, nagkalisod-lisod sila, nasamara ng ilang mga lawas, sakit sa bunol, pait kayong tangit-ngit. Apan at the midnight, they were singing, they were praising the Lord. In that prison, they experienced the great grace of God. Amen? They experienced the great grace of God. Usahay makigsunan.
ma-experiensyahan nato ang dako nga gugma sa Dios, ang panalangin sa Dios kung sa diha maka-experiensya ta o magpadayon ta sa atong pagtuo, sa atong pagkamatinud-anon kaniya bisan pa sa lisod nga panahon. Didto ang mga milagro, didto ang mga panalangin, didto ang mga maayong mga mahitabo sa atong kinabuhi, makigsunan, and it will become our turning point. Ang kondisyon, makigsunan, if we remain faithful to the Lord, we can experience these miracles in life. Sa pagkanindot igsoon, they receive everything they need to transform a prison of pain into a prison of praise. Now, nini kagabihon, I would like to examine their experiences for a little while inside that prison cell. Unsa pay laing mga eksperyensya nila dito. If we try to dig deeper, if we try to study more about the experience of this Paul and Silas. Because there might be some of us, just like Paul and Silas, who are suffering in our own prison of pain. Unsa man imong sitwasyon karon? Unsa man ang imong lugar karon nga ginatindugan, ang imong ginapuy-an nga lugar, makigsunan. It might be that we are away in the physical prison. Apan ang atong mga kasing-kasing, atong mga pununa, murag gigapos o murag gipreso na dili ta makapadayon sa pag-alagad. Lockdown in prison. Unsay description, if we will be locked down in a prison, sa ato karon nga kahimtang murag gipreso sad ta, no? Apan murag lahi lang atong presuhan. Kay ang atong presuhan karon, kung naata sa balay di ta pagawson, okay lang kay kumpleto sa sulod sa balay. Tulo ka butang makigsunan ang atong mahinumduman o pamalandungan if we are locked down in a prison. Number one, if we will be locked down in a prison, number one, it is a place of misery. It is a place of misery. Miserable ang atong kinabuhi. Lisod, mga kaigsunan, kung naata sulod sa prisuhan, dili ta kapagusto og lihok. No, susama sa atong sitwasyon karon. We are under enhanced community quarantine. Lockdown. Dili ta pagawson, dili ta pamalit, dili ta kadula, dili ta kasuroy-suroy, sa mall dili makaparty, dili ta makasimba. We cannot gather ourselves together. We cannot have programs nga nag-require of mass gathering. Makigsunan, dili nato na mahimo, murag pineriso. Asa man tagi pineriso? Sa atong mga balay. Okay rang atong balay, kung presuhon ta sa atong balay, kay naadiha ang tanang mga komportable. Naadiha, may dunay TV, dunay internet, makatanaw sa cellphone, siguro sige mong tanaw og salida, sa inyong ginahimo karon nga kamo mga pineriso sa inyong mga balay. Ang uban tuan na gipriso ang ilang kaugalingon dito sa sulod sa kusina, magsigig luto, magsigig bake siguro, magsigig na lang invento sa nagkalain-laing mga putahe, nagkalain-laing mga cake, nagkalain-laing mga luto, mga dessert siguro, napuno na lang dito. Ang uban tingali, sige dito suroy-suroy sa sulod sa ilang balay, bisag unsa na lang mahimo. Komportable kayo. Ang uban siguro tulog sa nindot nilang higdaanan. But if you are in the prison cell, kung dito sa prisuhan makigsunan, your life will be miserable. It is a place of misery. Lisod kayo nga lugar. Mga kalisod tuwa dito. Unsay nahitabo sa kay Paul and Silas? They are falsely accused by selfish men who cared for nothing but money. This man did not care for the poor, demon-possessed woman of whom they made their living. Kini nga mga tao katong tag-iya sa mao nga naposes nga babayi. Wala sila gunahuna sa kaayuhan sa maong babayi. Wala sila gunahuna sa kaugmaon sa maong babayi. Ang ilang ginahuna-huna, ang ilang kwarta nga babayi, pwede nila mahimong manghuhula o tigtag na fortune teller, unya makakwarta sila. Maura jud na. Unya kay giayo man ni Paul ug ni Silas, nasuko sila sa kay Paul and Silas. They were accused falsely sa niining mga tao sa palibot. Usay gahimo tag maayo. Unya dunay mga tao nga masigig bantay, magsigi pangdaot kanato. Pangitaan na jud tawag sayop sa mga tao. Apan makigsunan si Paul and Silas
nagpadayon sa ilang pagtuo sa Ginoo. Nagpadayon sila pagka-positibo that God will do something great as long as they stay faithful to Him. Kini nga mga tao makigsunan, gidaot sila. Bisan pa nga si Paul o Silas wala naghimog sala. Naghimo na lang sa ilang maayong buluhaton. All they have done was preach the gospel and set a poor, tortured soul free from bondage. They were doing their best to serve the Lord, and still, trouble came. Have you ever been in this kind of experience, my dear brothers and sisters? Nga naghimo ra kag maayo, nga naghimo ra ka sa pinaka-the best nimo nga buluhaton, naghimo ra ka sa imong responsibilidad, apan niabot sa gyapon ang mga problema o kalisod sa imong kinabuhi, naka-experience ka niya ni. Exon, if you experience this one, just like Paul and Silas, ipadayon imong pagtuo sa Ginoo, something good will happen. Huna-hunaan nga kanang imong prison cell o kanang imong lugar o sitwasyon karon will turn out to be a blessing. Unsay nahitabo makigsunan? When Paul and Silas was locked down in the prison, ang lugar was a miserable place. It is a place of misery. Apa ang ikaduha makigsunan? Ikaduha, if we will be locked down in a prison, it is a place of misery, but it is a place of ministry. Ikaduha, it is a place of ministry. Mahimo ta makigsunan, magministeryo, mag-ibanghilyo ni ana nga sitwasyon, bisan lisod nga sitwasyon, but it can be a blessing, it can be an opportunity for us to preach and to share the love of God. When Paul and Silas found themselves in this prison experience, they were hurting, humiliated, and in need of some encouragement. Now, they are in a prison because they did the right thing. They are in a prison because they have been lied about. They are in a prison wounded, bleeding, and chained. Yet, they are filled with the praises for the Lord. Sa pagkalisod ng sitwasyon, gigapo sila, gipriso sila, apan napuno sila sa pagdaig sa Ginoo, sa pagpasalamat sa Ginoo. Napuno sila sa pagpasalamat sa Ginoo makigsunan. Kinahanglan sila og comforter. Kinahanglan sila og mga tawo nga mutabang mapadasig kanila apan bisan sila ra didto igsoon. They were able to stand and to remain faithful. Nagpadayon na ilang pagsalig sa Ginoo. You know, in times of crisis, we need to check people how they are in this time. In this time of pandemic, kamusta ho na itong mga tao? Wala ta kay balubasig na mga tao nga they are in the prison of pain. Prison of sacrifices. Prison of hatred. Prison of heartaches. Doon ay mga tao nga they are in prison of broken relationships. Doon ay mga tao nga they are in prison of sin. Nga nagkinahanglan sa imong pagpadasig, sa imong pagtabang. Makigsunan, always remember, if we are in this situation, doon na tayo katabang and doon na tayo instant helper nga walay lain kundi lang Diyos nga tuwa sa langit. Amen? Makatabang ka na to. He will always be right there for us. Mao kini ang atong care group ministry. Makatabang makigsunan. We need to belong to a care group. We need to be a member of a care group. Aron nga, doon ay mga tao nga masyiran na to sa atong mga kalisod. O kita sad, nga care group members, we can help those who are in need. We can share to them words of hope aron nga madasig sila. Jesus will always be ready in times of need. Dito sa sulod, mga kisunan sa prison, they prayed. Their prison cell was transformed from a place of pain into a place of praise. Sa pagkanindo, Paul and Silas began to sing songs of praises unto the Lord. Kinsa man kaninyo dinhi makigsunan, ang nagkalisod-lisod na, lisod kayo, dunay problema, apa nagsigig yapon og kanta. Kinsa man sa inyo ang nagatulo ang luha sa problema, apa nagsigi og kanta.
Kinsa man kanato gibunala na bisan pa gikastigo, gidaot makigsunan apan sa gihapon nagapadayon sa pagkanta. Can you sing in times of difficulties? Makaawit ba ta makigsunan? Si Paul and Silas was singing in their cell. Sa sulod sa ilang silda, nagsigi sila og awit makigsunan bisan sa kalisod sa ilang sitwasyon makigsunan. Sa atong panahon karon, in this time of pandemic, kalisod sa atong sitwasyon, are we keep on singing to the Lord? Ang ato bang mga silingan sa atong palibot, makadungog ba sa atong mga pag-awit? Igsoon, ganahan kayo ko aning awit nga thank you Lord. Kining thank you Lord ba? Nga bisan sa kalisod, bisan in the midst of trials, difficulties, we can still thank the Lord. Kining nga thank you Lord ang lyrics. Thank you Lord for the trials that come my way. In that way I can grow each day as I let you lead. And I thank you, Lord, for the patience those trials bring. In that process of growing, I can learn to care. Sa pagkanindot makaigsunan, pamalandungon. Bisan pa sa taliwala sa mga pagsulay sa kalisod, makapasalamat gyapon sa Ginoo, makaawit gyapon og mga ing-ani nga pag-awit sa Ginoo, makadaig sa Ginoo. Wow. Daw unsa kalig-on nga espiritu makigsunan ang naa sa kang Paul and Silas singing in the midnight and singing in the midst of crisis. Ingon pa ni Charles Spurgeon, this is a wonderful and very powerful quotation. Ingon ni Charles Spurgeon, any fool can sing in the day. It is easy to sing when we can read the notes by daylight. But the skillful singer is he who can sing when there is not a ray of light to read by. Songs in the night come only from God. They are not in the power of men. Sa pagkanindot makigsunan, kanang makaawit ta bisan sa kangit-ngit, makaawit ta bisan sa kalisod sa atong kinabuhi, makaawit ta bisan kita nagaantos, ang mga tao makigsunan sa palibot makadungog sa atong pagdayeg sa Ginoo. Now, sa care group ministry, ang atong mga care groups daghang tag mga activities, and one of that is serenading. Naka-experience mo na pagharan na, labi na sa mga dunay mga birthday, o sa ka-care group makigsunan, gi-invite ko nga mag-join sa ilahang program, sa ilahang serenading. Ingon siya, Pastor, salamat kay dinhi man ka nag-spend sa imong Sabado, ug hindi pa man ka muuli, pwede nga hangyoon ka namo nga mag-apil ka sa among harana. Ingon ako, sige, unsa may oras? Ingon niya, mga 4 o'clock, Pastor, alas 4 sa buntag. Asa man ang atong assembly place, diri rata sa church. Okay. Muanhi ko, alas 3:45, na anak ko din kay alas 4 man ka. Sige, Pastor, salamat. Ang tigulang sa iglesia nga babae, mao ang nag-invite sa ako ang magisunan. Ngayon siya, ang care group nila, maoy mangharana. So, pagkasunod nga adlaw, dito ko 3:45, I was there already. Dito ko makigsunan hulat-hulat, naabot ang alas 4, niabot ang maong tigulang sa iglesia and the leader of the care group. Tigulang babae siguro mga 70 years old na. Unya, kauban niya ang iyang apo nga 12 years old nga babae. Ingon ko, asa naman ang uban? Ingon sa maong care group leader, Pastor, masunod na daw sila, pero duda ko, Pastor, kung maabot ba ka to? Ingon niya, unsa man nato ni? Maghulat na ta, Pastor. Hulat ni magsunan until 4:30 in the morning. Wala man sa gyapon ni abot ang ubang mga care group members. Ingon siya, Pastor, magsugod na lang tagkanta. Niya ako'y dalang gitara, kabalo man ka mo gitar. Ingon, sige. Unya, kinsa may kauban nato? Ingon niya, gitara nga tulo, Pastor. Ako makigsunan, ang care group leader nga tigulang 70 years old, o ang iyang apo nga 12 years old, gitara, Pastor, tulo. Kamera nga tulo, mangharana.
Unya, ang among haranahan na ba, dili pa jud member sa iglesia. So, wala ko mahimo to satisfy her. Sige, kabalo mo sa atong mga kanta. Ingon siya, Pastor, unahi lang, musunod lang mi. Iwo kabalo mo sa atong mga kanta sa mga serenading sa birthday. Ya, Pastor, unahi lang, unya, musumpay lang mi. Una-una na ako magsunod, dako ni nga problema ron. Sige lang. So, dito namin kisunan, ang balay, makisunan, dako kayo nga balay. Not member of our church ang naga-birthday, ang iyang bana, ang asawa mao nag-request. Unya, dito, igsoon, nagsugod ko, hatag og intro sa akong gitara, unya kining atong ginaawit sa serenading, how beautiful is the morning. Nagsugod ko magsunod kanta, ang duha magsunan, ang tigulang ug ang iyang apo nagsunod-sunod, musumpay ra sa tumoy. Kay di man sila makamemorize, di man sila kaybalo sa kanta, wala ko mahimo. Doon ay mga panahon, gasulo na lang ko, unya, musumpay na lang sila, how beautiful is the morning, ning, musumpay na po sila, as we come and sing to you. Ang tanang mga tumoy sa sentence, mao na lang ilang sumpayon. Magsunan, usa ka kanta na human, salamat kinasiga ang suga, nigawas ang asawa, nigawas ang birthday celebrant, ang iyang banang nga dako nga tawo, nagatulo ang luha. Gipasulod mi makisunan, ingon siya, Pastor, salamat sa inyong pagbisita. This is the first time nga nakadungog ko og awit, nga giharanahan ko. Unya, this is the first time nga nag-birthday ko, giharanahan ko, unya, naay pastor, unya, maampuan pa jud ko. Nalipay sila makaigsunan. Bisan tulo rami nga niabot dito. So I offered a prayer to the birthday celebrant. O humani ana, nigawas mi. Sige ko, guna-una, unsa ka tong among kanta, madunggan sa mga tao sa palibot. Unsa ka to, usahay, ako na jud kanta. Kay kaluoy kayo sa among sitwasyon. Pero at least nahuman na. Pasalamat ko makiigsunan sa maong care group leader, ang tigulang sa iglesia, ingon ko salamat. Kay imo kong giinbitar, ingon siya, Pastor, sorry kayo. Pero malampuso ng ato nga program. Pastor, salamat kayo sa imong pasensya. Ingon ko, God bless sa imo. Salamat, praise the Lord. Nipauli ko makiigsunan. Paabot na ako sa balay, niring ang akong cellphone. Nitawag ang maong tigulang, ingon niya, Pastor, kanang nanawag ko kay mapasalamat ko sa imuha kay bisan pa gamay ra ta nagpadayon jud ta. Unya nalipay ang birthday celebrant. Ingon siya, Pastor, pero na ako'y laing hangyo. Ingon unsa man na? Gikulba na pud ko makigsunan. Ingon niya, Pastor, ugma mangharana na sadda. Iko mangharana na pud ta? Ingon, yes, Pastor. Ingon ko, unya, unsaon man nato ni? Ingon siya, Pastor, kay sa atong pagharana kaganiha, ang silingan nakadungog sa atong mga alawiton. Unya, pagpauli na nimo, ang silingan ni gawas, ingon siya. Kamo da itong nanganta kaganiha, pwede nga magpaharana pod ko sa akong bana mag-birthday ugma, kay nagpaminaw ko sa inyong mga awit, alas 5 kaganihang buntag. Samtang ko nagatulog, gipukaw ko sa nindot kayong nga tingog, sa nindot kayong mga awit, mga mensahe sa awit. Gusto ko nga inyong awiton o gusto ko nga manganta sad mo sa akong bana ugma. Makaigsuhan, samtang ginasaysay sa maong care group leader sa ako ang iyang experience, iyang nadunggan, nindog akong balahibo makaigsunan. Og tininuod gayod makaigsunan. Nga ato day nga pagbuhat, pag-alagad sa Ginoo, kung kita magalakaw, kung kita magasangyaw sa mga balita, kung kita magministeryo, ubananta sa mga manulunda sa Diyos, sa atong mga pag-awit, sa atong mga pagsulti, o ang mga tao mapanalanginan, ang mga tao makasabot, o ang mga tao makakitag paglaom bisan sa taliwala sa kalisod ni nga kalibutan. Amen? Makigsunan. Ang mga awit, inubanan sa manulunda, will be a blessing to the people around us. Ingon ni Charles Spurgeon, balik ko na ko ang katapusan nga part sa mga quotation. Songs in the night come only from God. They are not in the power of men. Ang Ginoo mo magapadala sa mga manulunda, mag-aawit o maghahatag og mensahe sa palibot mga kigsunan sa pagkanindot kung kita di ay magpabilin nga matinud-anon sa Ginoo. Mga hinigugma ko mga kigsunan. When we are in lockdown, in the bitter prisons of life, and we turn to the Lord will always be ready to help us. Amen? Ingon din hiya makaigsunan, take note of this statement. God can turn our sighing into singing.
He can turn our trials into testimony. He can turn our pain into praise. Dalaygo ng Diyos, mga kaigsunan. Bisan pa sa kalisod, sa kalibutan nato karon, bisan pa sa mga pag-antos apan, He is worthy of our praise. He is worthy to be worshipped. He is worthy of our prayers and our gratitude. Ingon din sa statement, He can take a time of profound heartache and transform it into a time of great help. Unsay nahitabo didto magigsunan sa presuhan ni Paul and ni Silas. Nag-ingon ang balaang kasulatan, and the prisoners hear them. Ang mga priso nakadungog. This phrase means that the other prisoners were listening intently. Nagpaminaw pag-ayo di ay ang mga pinriso. They are listening intently to Paul and Silas as they prayed and praised the Lord. Bisan pa sa kalisod sa kahimtang dito sa prisuhan, ang mga tao, ang mga priso, ang mga silingan nga mga silda, nagapaminaw ang mga piniriso, natingala sila, mga kaigsunan. Unsay nagakahitabo, o naminaw sila sa mga mensahe, and they were inspired. Akong mahinumduman, sa diha nga nibalhin mi miaging tuig lang, sa balay nga among gipuy-an, gikan sa among gipuy-an for about 3 years. Last year, nibalhin mi og balay, og maunay among ginapuy-an karon dinhi sa compound sa atong union. So gikan atong balay nga among gipuy-an makisunan, nang hakot mi sa mga gamit. Unya sa katapusan na nga balik namo sa pagkuha og gamit, katong among silingan, nahimo na po namo tong suod nga silingan, nigawas siya. Unya, tulo ang luha. Ingon siya, Pastor, mamalhin na di ay mo? Iko, kay maarang-arang dito kay dool sa among ginatrabahoan. Ingon niya, mingawon jud ko, Pastor, sa mga bata o sa inyong mga awit. Ingon siya, mingawon jud ko sa mga bata nga nag-aawit kong gabi buntag o sa inyong mga awit. Mga kaigsunan, dito nagpamalandong ko, nakahinuktok ko mga kaigsunan, nga bisan di ay kanang mga tao sa palibot, dili na sila mo sulti, bisan dili sila mo express sa ilang pasalamat o sa ilang pagdayig, sila di ay nagapaminaw and they are just observing, o sila di ay mga kaigsunan na panalanginan sa ato mga pag-ampo, sa ato mga pag-awit, mga mensahe sa awit as we worship the Lord, as we do our family worship. Ang mga tao di ay sa palibot na minawra. Just like the prisoners nga silingan ni Paul and Silas, they were amazed by what they were hearing. Bisan sa kalisod sa ilang sitwasyon, ang ilang lugar makisunan, dili maayo, apan nagdahig, nagpasalamat si Paul and Silas sa ilang Diyos dito sa langit. Here are two men who had been severely beaten, carelessly thrown into the inner prison, and fastened down in the stocks. Yet, my dear brothers and sisters, they are not moaning, they are not groaning, they are not murmuring, they are praising their God and singing love songs to Him. That is a powerful ministry. I just wanted to remind all of us this evening that the lockdown world is watching for you and for me. As we go through this prison experience, as we have this quarantine, as we have this lockdown experience, the world is just observing. The world is just watching. The world is just listening to what we are doing. The lockdown world could care less about us
when we are filled with joy and everything is going well. But they are all eyes and all ears when crisis comes into our lives. Gabantay sila. Nagapaminaw na sila, nagatanaw na sila. They watch us to see how we will react when the pressure is placed on our lives. They want to see if our faith is real when we go into the prison house of suffering. Maayo ta muwali, maayo ta magsunan, magpadasig sa mga tao, maayo ta mutudlo sa balaang kasulatan. Ang mga tao nga ato gipangtudloan, ang mga tao nga ato gipangwalihan, mutan-aw sila, tanaw nato be unsay mahitabuan nila nga sila karon apil man sa atong kalisod. They are just watching at us. My dear brothers and sisters, what a story we are learning tonight. Lockdown in prison. Unsa may prisuhan? It is a place of misery, number one. It is a place of misery. Number two, it is a place of ministry. Og ang katapusan. Number three, it is a place of majesty. It is a place of majesty. Mahimayaon, manindot nga lugar, makiigsunan, mahimong nindot nga lugar. Nga naman, kung atong tanong ng istorya, go back to the story of Paul and Silas. In Acts chapter 16, 26 to 23, basahon na to ang mga bersikulo. Starting from 26 to 28, nagaingon ang balaang kasulatan. Acts 16, 26 to 28, una. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. Verse 28. But Paul shouted, "Don't harm yourself. We are all here." Verse 29. Padayon tagbasa. The jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Verse 32. Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in the house. Verse 33. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately, he and all his household were baptized. One moment, things look bleak. But in the next moment, mga kingsunan, the power of the Lord changed. The situation and things began to look better. Lisod kayo. Murag hopeless na. Murag wala na ipaglaom. Murag apikin na dyan ang sitwasyon. Apan, suddenly, 360 degrees ang kausaban sa mong sitwasyon. Naunsa sila, nahilway sila sa ilang pagkapriso, pa ang jailer makisunan, ang warden. Naunsa siya, natingala. Kung unsa nga klase ka mga tao kining naabli ng prisuhan, unya wa pa jud sila ng gawas. Unya na kay baluta ato nabasa ang istorya. Iyang patyon unta iyang kaugalingon kay balo siya. Nga kung mahibaluan, pagapatyon sa gyapon siya. No? Unya kay balo siya nga masuko sa iyang superior. So patyon niya iyang kaugalingon unta apan didto ni singgit si Paul and Silas. Ayaw patya imong kaugalingon. Niya kami din sa sulod. Wala dahil sila ng gawas makikisunan. Unya didto pag adto niya makisunan. Didto ra ang mga priso. Og siya nagtuo ni ining mga maayong mga tao. Now, did you notice that even though they were free, they were still in the prison? They were made free while they were still in the prison experience. My dear brothers and sisters, God can and will do that in your life. Ang Ginoo bisan naa ka sa sulod sa imong priso o na priso ka,
mahimo sa Ginoo ang pag-abri sa mong prisuan o ikaw mahimong hilway. And when He does, it is a display of awesome, almighty power. Amen? Ang dakong pangutana nining kagabihon. Why did God allow these men to go through this prison? Nganong gitugutan sa Ginoo nga kining iyang mga missionary, ang iyang mga anak, ang iyang mga mensahero, maka-experience siya nining prison experience. Ngano man makigsunon? Why do you think? Sometimes, you never get an answer to the why questions. Ato mga pangutana, usay, wata kay balo. Usay, tubag ni ini. Sometimes, God will send you into a prison experience for His own purpose. And you may never know why these things are happening to you. Di ta kay balo makigsunan. Usay, mga utangan sa Ginoo nganong ingani man Ginoo gahimo makog maayo nganong maabot man ning kalisod sa akong kinabuhi. Napangutana ba ninyo igsoon? You know, sometimes it seems that God is messing up with our plans. Sometimes God mess up with our plans. Not from the word mess. Murag ginagubot sa Ginoo usay atong kinabuhi. Usay murag ginaguba sa Ginoo ang atong mga plano sa atong kinabuhi. Nakasulay mo ana igsoon? Nga gusto nimo mao ning mahitabo apan lahi ang nihitabo. Gusto nimo mao ning direction, mao ni ang imong trabaho apan lahi nga karir ang niabot sa imong kinabuhi. Gusto nimo ni mao ning pangusawon, mao ni pamanhon, pero lahi man ang imong nauyab. Gusto nimo mao ning nga kurso, pero lahi. Gusto nimo mao ni ang imong negosyo apan lahi ang sometimes it seems that God is messing up with our plans. Ngano man makigsunan? Napangutana ba man nimo sa inyong kaugalingon? Igsoon pamalandungi ang imong mga plano. Is your plans in life also God's plan for you? Usahay dili ta makasabot nganong mahitabo ang kalisod nga gahimo man tag maayo. But I would like to tell you, my dear brothers and sisters, to keep up or to keep your light burning. Ipadayon ang pagpasiga sa imong suga. Ipadayon ang imong pag-alagad. Ipadayon ang imong pagtuo because God will do something great for you. When God messes up with your plans, it is because He has a better plan. Amen? Kung ang Diyos magaguba sa imong plano sa imong kinabuhi, ang rason makigsunan kay ang Ginoo dunay maayong plano. Dunay mas labing maayong plano alang kanimo. Sa una gusto nako igsuon nga mahimong basketball star player. So practice you ko shoot practice dula-dula. Gusto ko nga mahimong basketball star player, but as the years pass by, unsa nahitabo? Nausob mga kaigsunan ang akong plano kay ngano man wala ko nahimo nga basketball star player kay challenging man ang akong height, wala man ta mabilong anang mga tag-as kayo. So pwede gyapon ko mahimong player or basketball player pero dili na star player. Mao ka nang nahitabo igsoon. As the years pass by because of some circumstances, mausab ang atong mga plano, but at the end makahibalota nga ang Ginoo di ay dunay maayong plano. Just like the song that says, God is too wise or God is too good to be mistaken. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind if you don't understand. If you cannot see His plan, if you cannot trace His hand, trust His heart. Kaya ang Ginoo dunay plano, just like what happened to Paul and Silas. Nahimong panalangin ang ilang prison experience. I would like to remind everyone, nining Romans chapter 8 verse 28, one of the hardest texts to believe in the Bible, kining Romans 8:28. Kaya nagaingon din and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ang tanan mahimong alang sa kaayuhan, kanila nga nahigugma sa Dios, kanila nga nagasunod sa iyang mga pulo, kanila nga nagapabilin nga matud anon kaniya ang tanang mga hitabo alang sa atong kaayuhan kung dili ta kasabot karon in the right time
masabtan nato ang plano sa Ginoo makisunan, if not in this world but in the world to come. When Christ comes, masabtan nato nga doon na siya maayong plano ngano nagakahitabo kining mga butang, mga kalisod, mga pag-antos sa atong palibot karon. When the prison door slams behind you and you find yourself locked down tight in the shackles of your pain and problems, you may feel that there is no reason to praise the Lord. Apan makigsunan, kung na imong pagtuo lig-on diya sa Ginoo, you will understand. Imong itugyan ang tanang diya kaniya and let Him control and do His purpose for your life. Si Ellen White nagaingon in Darkness Before Dawn, page 433. Ingon ni Ellen White, though enemies may thrust them into prison, yet dungeon walls cannot cut off the communication between their souls and Christ. The prison will be as a palace for the rich in faith dwell there. And the gloomy walls will be lifted up with heavenly light, as when Paul and Silas prayed and sang praises at the midnight in the Philippian dungeon. Ang Ginoo magahimog mga maayong mga butang sa atong mga lisod nga sitwasyon in times of this lockdown. Tabangan ta sa Ginoo kay iya kining gisaad sa pag-abot sa panahon, sa mga kalisod, sa mga pag-antos. He will be there even inside the prison cell. Tabangan kita sa Ginoo. If you will turn your heart toward heaven, He will hear you and He will help you to lift your voice in praise to Him. You will also find that He will give you peace in your heart, that He will use your prison for His glory and for your own good. Karon mga hiligog, mga makigsunan, if you are locked down in prison experience, let me encourage you to bring your need to Him. Let me encourage you to allow Him to turn your prison of pain into a prison of praise. If there is or there are needs in your life, bring them to God and you will experience a wonderful experience. Even though it is a place of miseries or a miserable place, it will become a place of ministry and it will become a place of majesty. Lockdown, prison of praise. Mag-aampo ta. Gamanan nga Dios, salamat Ginoo sa mensahe nga imong gihatag kanamo karon. Salamat Ginoo nga ikaw nagpahinumdom kanamo, nga ikaw andam kanunay sa pagtubag o sa pagtabang kanamo sa panahon sa kalisod. Nga kining amo ma-experience sa kalibutan, kining amo na experiencean karon. Mahimo kining alang sa among kaayuhan kung kami magapabilin nga magahigugma kanimo, magapabilin nga matinud-anon sa tanan namong ginahimo. O Dios, among ginaampo karon ang tanang mga pamilya, nagkalain-laing mga panimalay, nagkalain-laing mga care groups sa ilang mga buluhaton sa panimalay, sa ilang mga pagministeryo. Suportari sila, ihatag Ginoo ang adlaw-adlaw nila mga kinanglanon, aron dili sila makulangan. Among ginaampo ang dunay mga balatian karon Ginoo. Tanduga sila sa imong maayong kamot. Ikaw na sayod sa mga pangandoy, sa mga pag-ampo, mga prayer request sa imong mga anak. Ginoo, ihatag ang ilang handom sumala sa imong kabubuton. Pasayloa kami sa tanan namong kalapasan, amo kinig natugyan ang tanan tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Daghang salamat mga kigsunan sa inyong pagtan-aw. Padayon ta ugma sa another topic nga atong paghisgutan. It is about lockdown, faithful amelioration. Ayaw pakyasa ang pagpaminaw ini. See you tomorrow. Daghang salamat.